bansa. Ngayon naman, samahan naman natin ang nakakatuwang tandem ni Pilo at Angas sa kanilang pag-discover sa mga provision ng Philippine Development Plan sa PILO-DP. Mindoro. Pwede rin dito sa Metro Manila. O kaya Cebu. Marami daw chicks dito. Chicks. Sulat natin. Chicks. Ano yan? Ano ginagawa mo? Ba't puro chicks? Ano narinig ko? Alam mo kasi, nagbabalak kasi akong bumili ng bagong bahay. Hindi ko pa nga lang alam kung saan. Kaya yan. May alam ka ba? Dapat, kung bibili ka ng bahay, yung sa mataas, tsaka ligtas, yung hindi binabaha, yung hindi rin kakaroon ng landslide. Yun nga eh. Alam mo, plano ko sana sa Cebu eh. Tingin mo. Teka lang. Ayan. Oh. Ano yan? Yan yung mga listahan ng mga lugar na madaling tamaan ng baha at landslide. Tingnan ko nga. Ito. Oh. Pasulat dito, Marinduque, Rizal, Cebu, La Union, Southern Leyte, Benguet, Nueva Vizcaya, Batangas, Mountain Province, at Romblon. Teka nga. Oo. Pinaamoy ako eh. Oo. Hindi naman ako. Saan mo nakuha pera mo? Bahala na ako doon. Ako pa, sikretong malupit. Siguraduhin mong hindi yan nakaw, ha? Oo nga, ang kulit naman eh. Pati nga ulit ng listahan mo. Yan. Yan naman, yung listahan na yan. Diyan yung mga lugar ng pagbaha. Yan, katulad yan. Pampanga. Nueva Ecija. Pangasinan. Ito. Alam mo ano yan? Tarlac. Tarlac. Maguindanao. Bulacan. Metro Manila. North Cotabato. Oriental Mindoro. At Ilocos Norte. Pero seryoso, mukhang mailap sa akin ang swerte ah. Lahat kasi ng lugar na gusto ko sanang patayuan ng bahay, nandito sa listahan eh. Sa mga listahan mo eh. Saan ba nanggaling yung mga listahan na yan? Itong dalawang listahan na ito, yan ay produkto ng Geohazard Mapping in Assessment Program ng DENR. Ano? Nanong-split naman ako dun. Ano ba itong Geohazard Mapping and Assessment Program na to? Alam mo, itong project na to, ito ay kasama ng plano sa Philippine Development Plan. Yung project na to nagaling DENR. Ano ngang meron dito? Dito nga, sa Geohazard Mapping and Assessment Program na to, tinutukoy nila kung saan yung mga delikado na lugar, yung mga vulnerable areas o ng baha o landslide. Nakakatulong naman ba? Ano naman ngayon kung alam nila kung ano yung mga lugar na madaling tamaan ng pagbaha at landslide? Ganito yan, no? Nakakatulong yan. Kaya kunyari, na-pinpoint nila kung saan yung madalas tamaan ng baha at saka landslide. Magre-reproduce sila ng copy niyan, tapos pinamamahagi nila yan sa mga area na yun, mga barangay doon, mga syudad, town, yan. Masyado namang technical yung mapa na yan eh. Hindi maiintindihan ng mga regular na residente yan. Yun nga ginagawa nila. Kunyari, pagkatapos nang i-reproduce yan at ibigay doon sa mga area na yun, sinasamahan nila ng seminar at workshop para maintindihan ng mga tao doon at lokal na pamahalaan yung konsepto. Paano kung mali pala yung pagkagawa dyan sa mapa? Di tinakot lang nila yung mga residente. Alam mo, sabi nga nila, pulido talaga itong pagkagawa dito sa Geohazard Map. Ito, panoorin mo. Dagdag pa po, mas matalas at detalyado na ang mga mapa, kaya mas eksakto na rin natutukoy ang mga mapanganib na lugar. Bakit nga kailangan pa nating alamin kung ano yung mga lugar na delikadong tamaan ng mga sakuna? Hindi naman natin mapipigilan yun eh. Hindi nga natin yan. Pwede naman natin paghandaan. Bagay. Kasi nga kung delikadong bahain ng isang lugar, ba't pa tayo mag-stay doon, di ba? Ayan, nakuha mo na.
kung hindi man natin kayang pigilan, pwede naman natin paghandaan. Eh di makukontrol natin yung epekto na pwedeng mangyari dito. Oo nga, no? Pero teka, mamaya na yan. Saan ako bibili ng bahay? Wait! Saan ba galing yung pera mo? Alam mo, may kaibigan kasi ako. Sabi niya, pag napanaginipan mo daw, tapos kinwento mo agad, matutupad. Oh? Oo. Oh, talaga. Oo. Eh, ano ba yung napaginipan mo? Nanalo daw ako sa loto. Lumayas ka sa harapan ko. Lumayas ka sa harapan ko.